una sa lahat, tagtad ng pasa, duguan at wala ng buhay. Nang matagpuan ang isang lolang 84 na taong gulang sa kanyang bahay sa Pampanga. Hinihinala ring ginahasa ang matanda. Sino kaya ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen at ano ang kanyang motibo? Yan ang dapat abangan maya-maya lang. Ngayong ikapitong araw ng Enero taong 2025, SEA Games gold medalist sinaksak habang natutulog sa bahay ng kaibigan niyang Barangay Kagawad. Lola sa Cebu, nalapnos ang buong katawan matapos silaban ng sarili niyang manugang. Sospek, pinavideo pa ang krimen sa kanyang anak. Mga matatanda, may kapansanan at iba pang deboto ng Jesus Nazareno matyagang pumila sa pahalik. Pero paalala sa mga namamanata, bawal halikan ng poon. Ito naman ang umaalingasaw na problema. Ilang lungsod sa Metro Manila, pahirapan ang paghahakot ng tambak na basura. Pagpasok ng monster ship ng China sa ating exclusive economic zone, ikinababahala na rin ng Malacanang. Tinaguri ang Prince Charming, Prime Minister ng Canada na si Justin Trudeau, nag-resign na. Mga high school basketball player nagrambulan, pati mga magulang nakigulo. MMFF Second Best Picture na The Kingdom napapanood na ng mga kapatid natin sa Amerika, Middle East, pati Canada. Hinalay at saka pinatay sa loob ng kanyang bahay ang isang 80 taong gulang na lola sa Florida Blanca, Pampanga. Walang kalaban-laban ang matanda, nakagagaling lang sa stroke kaya nakaratay sa kama. Ang sospek na gawa raw ang karumal-dumal na krimen dahil lasing at lulong sa droga. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Tagtad ng pasa, duguan at wala ng buhay ang 84 anyos na lola nang matagpuan sa loob ng kanilang bahay sa Florida Blanca, Pampanga. Wala siyang saplot pang ibaba. Ang may kagagawan niyan, ang dati nilang tauhan sa hardware. Base sa investigasyon, pamilyar sa bahay ang sospek pero pag nanakaw ang una nitong motibo. Pero dahil lasing at lulong sa droga, dito na pinuntiryan ng sospek ang biktima. Nag-iisa lang sa kanyang higaan si Lola, bedridden matapos ma-stroke. Kaya wala na itong lakas para lumaban pa sa ginagawa sa kanya ng sospek. Matapos gasain ng sospek, dito na niya sinaksak ng 2 beses sa dibdib, saka sinakal hanggang mamatay ang kalunos-lunos na biktima. Nasaktuhan namang nagising ang mga kasamahan sa bahay ng biktima kaya nahuli rin ang 26 anyos na sospek. Na-recover sa kanya ang 2 cellphone at wallet na ninakaw sa bahay. Inamin din niya na nakadroga siya noong araw na yon. Dahil nga po yun, yung blackout po ako, tapos hindi ko na po alam yung gagawin ko. Tapos may sumigaw pa po na mga tao na magnanakaw po. Hindi rin daw niya alam na ang lola ang nagawan niya ng krimen. Sana po mapatawad po niya ako. Naharap siya sa kasong rape at robbery with homicide ang suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Isa pang karumal-dumal na krimen. Patay matapos pagsasaksakin ang SEA Games gold medalist na si Mervin Guarte. Sinaksak ang biktima habang natutulog sa bahay ng kaibigan niyang Barangay Kagawad. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Nagkalat ang dugo sa sala sa isang bahay sa Calapan Oriental, Mindoro. Diyan sinaksak kaninang umaga ang SEA Games gold medalist at miyembro ng Philippine Air Force na si Mervin Guarte. Base sa investigasyon, natutulog si Guarte nang biglang dumating ang hindi pa nakikilalang sila rin na may kutsilyo. Saka bigla nitong sinaksak sa dibdib si Guarte sabay sibat. Naiwan pa ang kitchen knife na ginamit sa pamamaslang. Nakahingi naman ng saklolo si Guarte sa mga residente. Nadala pa siya sa ospital pero namatay rin kalaunan. Ayon sa Calapan City Police, nangyari ang krimen sa bahay ng Barangay Kagawad na kaibigan ni Guarte. Bumisita lang siya sa lugar at nakipag-inuman. Wala naman daw nakaaway ang biktima. Sa ngayon, itinuturing na persons of interest ng pulisya ang mga naging kainuman ng biktima. Baka nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawa
nagkaawaan during the drinking session during ng inuman. Kaya po yun po yung iniisa-isa namin po ngayon. Kinundi na naman ng Oriental Mindoro Provincial Government ang nangyari. Sa isang Facebook post, sinabi ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor na hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang responsable sa krimen. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Olympian EJ Obiana na kaibigan ni Guarte. Mahigit isang dekada rin naglaro para sa Team Pilipinas si Guarte. Nakadalawang silver medal siya sa 800-meter at 1,500-meter events sa SEA Games Athletics. Nakagold din siya sa men's 5-kilometer at men's team relay sa obstacle course. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Nuestro Padre Jesús Nazareno. Mahaba na po ang pila ng mga deboto para sa tradisyonal na palik sa Poong Jesus Nazareno. Pero paalala po, bawal halikan ang poon. Live mula sa Quirino Grandstand sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang mga debotong nakapila sa pahalik dyan? Julius, hindi alintana ang edad o karamdaman, makalapit lang sa Poong Jesus Nazareno dito sa Quirino Grandstand. Ganyan kalalim ang iba't ibang kwento ng debosyon at mga panalangin ng maraming debotong nagtiyagang pumila para sa tradisyonal na pahalik. Nagtulong-tulong ang mga miyembro ng Hijos del Nazareno para mabuhat ang naka-wheelchair na yan papanik sa likurang bahagi ng entablado sa Quirino Grandstand. Ito ay para ipila siya sa tradisyonal na pahalik sa Jesus Nazareno. Ang ilang senior citizen nga nagtiyagang pumila kahit hirap ng lumakad o tumayo ng matagal. Gaya ng magkaibigang sina Juliet Padilla, 81 taong gulang, at Erlinda Catchapero, 78 taong gulang, na taon-taon na raw panata ang pagpunta sa pahalik. Gusto ko dagdagan pa yung lakas ko para makaabot naman ako lagi sa kanya. Kahapon nasa simbahan kami kasi birthday ko kahapon. Magaan ang pakiramdam at saka yung mga dinadasal namin, unti-unting natutupad. Lalo na pag may sakit ang kapatid ko, gano'n. Nagdagdag naman ng mga tent sa daraanan ng pila para sa pahalik para may masilungan, umulan man o umaraw. At habang papalapit sa Jesus Nazareno, hindi maiwasang maluha ng ilang deboto. Gaya ng bank employee na si Jen Mendoza na tumakas lang daw habang lunch break, makabisita lang sa poon. Sa lahat po ng biyayang binigay niyo po sa amin. After ng mga pagsubok, nakakayanan naman. Bawal pa rin ang aktwal na paghalik at pagpupunas lamang ang pinapayagan. Bagamat walang time limit, hindi naman lumalampas ng 6 na segundo ang pagpunas ng kada deboto sa krus at paanan ng poon. Si Tatay Mansueto Trinidad, nasa 7 bimpo na ang bitbit para sulit daw ang pagpila. Ibibigay daw niya mga ito sa mga kaanak sa malalayong lugar. May pasa naman natin kung naman yung hinihiling nila na dahil hindi sila makarating. Ayan, pag meron kang hinihiling sa kanya, binibigay naman niya. May ilang foreigner din, gaya ng magkaibigang ito mula England na first time daw sa bansa at napadaan lang sa lugar. The Christian culture in the UK is very different to the Christian culture here in the Philippines. So we don't have any big festivals like this. So it's amazing to see there are so many people here sort of all gathered around. Bukod sa pahalik, pinaghahandaan na rin ng mga organizer ang traslasyon sa Huwebes. Payo nila, magsimba na lang daw sa kanilang lugar ang mga debotong manggagaling pa sa malalayong probinsya. Para hindi rin naman sila masyado mahirapan. Yun naman mga misa ron ay pagdiriwang din ng kapistahan. No? Mahigpit din nilang pinapaalala sa lahat ng deboto, walang sasampa sa andas para mas marami ang makakita sa imahen ng Poong Jesus Nazareno. Julius, sa ngayon, round the clock na itong ginagawang tradisyonal na pahalik. Ibig sabihin, magdamagan at wala nang pinipiling oras. Kaya kahit madaling araw, pwede pong pumunta dito sa Quirino Grandstand para makapagpahid ng inyong mga tela o ng inyong kamay sa mismong bahagi nga ng krus at paanan nitong Poong Jesus Nazareno. Medyo mabagal yung pila. Ipakita lang namin sa inyo, no? Yung pila ngayon dito sa may steps ng Quirino Grandstand, talagang halos hindi na gumagalaw yung pila dahil nga talagang medyo natatagalan yung bawat
deboto na pumupunas doon sa mismong poon. At yung dulo nung pila ngayon dito sa Quirino Grandstand, umaabot na halos hanggang sa may Rojas Boulevard na yung haba ng pila na yan, at posibleng mas humaba pa yan dahil yung mga nanggagaling nga sa trabaho talagang ngayon pa lamang makakapunta para dito sa tradisyonal na pahalik. Sa monitoring ng MMDA Command Center, nagkaroon na ng hasa 10 na mga naitala silang mga nagpa-check up dahil nahilo at tumaas ang presyon, pero wala naman daw serious cases. Gayunman, naka-standby naman ng medical team dito at ambulansya sakaling kailanganin. Julius. Mon, may estimate na ba kung ilang oras ang tinatagal sa pila ng bawat deboto bago sila makalapit sa Jesus Nazareno? Kanina, Julius, nung bandang umaga hanggang hapon, mabilis ang pila kasi wala talaga halos pang mga debotong nandito. Inaabot lamang ng 1 hour. Pero ngayon nga na mas mahaba na yung pila. Kung ngayon pa lamang kayo pupunta dito sa Quirino Grandstand para nga sa tradisyonal na pahalik, posibleng abutin daw yan ng 2 oras at kalahati. Kaya medyo kailangan talaga ng konting sakripisyo bago makarating sa poong Jesus Nazareno para makapagpahid at makahawak sa mismong poon. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Kaugnay pa rin ng nalalapit na traslasyon, may pakiusap ang Quiapo Church sa mga mangangampanya sa gitna ng pista ng Jesus Nazareno. Live mula sa Plaza Miranda sa Quiapo, Maynila, nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Gio, anong panawagan ng simbahan? Jiggy, bawal ang epal at pamumulitika sa pista ng Jesus Nazareno. Yan ang muling paalala ng pamunuan ng Quiapo Church sa mga tatakbo sa eleksyon. Huwag raw samantalahin at gamitin ang personal na interes sa sagrado at espiritual na kapistahan. Ibigay na lang sa mga deboto ang araw na ito. Huwag silang gumawa ng anumang gawain na konektado sa eleksyon. Respeto sa mga deboto, sumentro ang paalala ni Father Robert Arellano, ang tagapagsalita ng simbahan ng Quiapo sa mga mangangampanya sa pista ng Jesus Nazareno. Sa palibot nga ng Quiapo, mangilan-ngilang mukha ng mga politiko at partyless groups ang nagkalat. Kaya hindi maalis sa pamunuan ng Quiapo Church na mangambang mahaluan ng pamumulitika ang kapistahan. Ayon kay Arellano, bawal ang pagpapakain, pamimigay ng flyers, lalo na ang pagkabit ng mga tarpulin sa paligid ng simbahan ng mga kakandidato sa Mayo. Kinumpirma naman sa News 5 ni Arellano ang ilang pagbabago sa mismong traslasyon sa Huwebes. Anya, pagbabawalang tumawid ang mga deboto sa Ayala Bridge kung saan daraan ang andas. Hihintayin daw muna na makalampas ang imahen ng poong Jesus Nazareno bago buksan ang tulay sa mga deboto. Ayon kay Arellano, unang beses itong gagawin. Depende na nga rin yan sa bugso ng tao. Pero kung ang napagplanuhan nga po natin ay kailangang klarado, dapat ipatupad po ito at naniniwala naman nating makakayanan natin ito. Kung si Philippine Red Cross Chairman at Chief Executive Officer Richard Gordon ang tatanungin, imposibleng pigilan ang bugso ng tao sa Ayala Bridge. Kaya payo niya sa mga organizer ng traslasyon. I'm just doing them a little favor by disseminating it early para people will stop there. So, dapat malayo pa, sinasabihan na huwag kayong tatawid. Isa ang PRC sa mga nakaantabay sa nalalapit na traslasyon gaya sa paghahanda sa worst case scenario. Kanina, ipinakita ng Emergency Response Unit ng PRC ang kanilang kahandaan sakaling may banta ng pagsabog o hazardous gases. Isang special hazmat suit at may suot na oxygen ang rescuer. Sa loob nito ang kanilang idinemo na sumaklolo sa kunwari biktima. Bukod sa Quirino Grandstand, puspusan na rin ang paghahanda dito sa Quiapo Church. Alam mo, Jiggy, kagaya noong nakaraang taon, may metal scanner at x-ray machine na ilalagay sa kahabaan ng Villalobos Street, ang main entry point, bago makapasok ang mga deboto mismo sa Quiapo Church. Bawal na rin ang mga vendors sa palibot ng Quiapo Church. Simula yan bukas at bukas na rin magsisimula yung road closure sa ilang kalsada sa Maynila. 9 p.m. yan ng gabi hanggang sa araw mismo ng traslasyon, January 9. Jiggy. Maraming salamat, Gio Robles.
Pasintabi po sa mga naghahapunan, idinadaing ng ilang residente sa Valenzuela ang gabundok na basura sa mga kalsada na hindi pa rin nahahakot. Nilalangaw na ito at nakakaapekto na sa kalusugan at negosyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. May nakatutok ng CCTV at may signage pa na bawal magtapon. Pero sako-sakong basura pa rin ang nakatambak sa kantong ito ng Barangay Malinta sa Valenzuela City. Ang dami tuloy langaw dahil sa halo-halong plastic, kitchen waste at iba pang dumi. Di tuloy maiwasan ni Liza na mag-alala dahil tapat lang nila ito at nagtitinda rin siya ng mga pagkain. Hindi po maganda yung amoy, yung parang marumi po siya. Tapos nakakaano po sa kapaligiran kasi ang dami pong kalat kahit ang dami nang nagwawalis. Ayon sa LGU, hindi naman naantala ang paghahakot ng basura pero sadyang nadagdagan daw ng 30% ang 400 tonelada ng kalat kada araw dahil sa holiday season. Ang mga parties left and right, ang nangyari dyan, hindi na nila mismo yung mga residents nasusunod at linalabas sa nila kaagad. Ba't kami naka-operate kami kaagad first week of the year. Sa Malabon, di na kinaya ng hauler ng isang hakutan ng mga basura, kaya may mga naiwan pa. Sa Maynila naman, umaaksyon na raw ang bago nilang garbage collector. Pero paglilinaw ng alkalde, hindi totoong may utang silang higit kalahating milyon sa dating kontraktor. Kailangan daw na may pangahawakan silang accomplishment report. Dapat po lahat ng dokumento na kinakailangan na manggagaling sa kanila bago po maproseso yung kanilang papeles para po sa pagbabayad. 2,000 pa o higit 2 dekada ng may batas para sa maayos na paghihiwalay at pagtatapon ng mga basura. Pero kita nyo naman, hanggang ngayon, marami pa ring matitigas ang ulo. Kaya isinusulong ngayong Zero Waste Month ng mga environment advocate ang paghihiwalay sa mga nabubulok, hindi nabubulok at pwede pang ikalakal. Kasi kailangan lang natin siya proseso na maayos, i-compose or gawin pataba sa lupa kasi the moment na mapunta ito sa dump site or sa landfill, magke-create siya ng emissions na tinatawag na methane gas at kaya lalong tumitindi yung ating global warming. Hindi lang pamahalaan o isang grupo ang may responsibilidad sa mga basura dahil bawat isa sa atin dapat parte ng solusyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Hindi naman natutuwa ang Malacanang sa pagpostura ng dambuhalang barko ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Tingin ng palasyo, gusto lang manindak ng China. Nasa Frontline na balitang yan, si Maricel Halili. Aminado ang Malacanang na nababahala rin sila sa pagpasok ng monster ship ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sabado ng unang namataan malapit sa Capones Island sa Zambales ang China Coast Guard Vessel 5901 na ilang araw ng paikot-ikot at binubuntutan ng Philippine Coast Guard. Tulad ng sinabi ng National Security Council, naniniwala rin sa Executive Secretary Lucas Bersamin na gusto lang manindak ng China. We view it with concern. No, ganito yan. So far, we have been challenging the presence of that monster ship. The Coast Guard, our Coast Guard, has always been very alert in following up yung presence of that monster ship. Hindi raw kailanman papatulan ng Pilipinas ang pambubuyo ng China sa West Philippine Sea. Pero tuloy-tuloy pa rin daw ang paghahain ng diplomatic protest ng gobyerno laban sa China kasabay ng tuloy-tuloy na negosasyon para maayos ang gusot sa rehiyon. Bukod sa palasyo, aminado rin ng Philippine Navy na nababahala sila sa aktibidad ng monster ship ng China malapit sa ating karagatan. Lalo't bukod sa Coast Guard vessel, kalat din ang iba pang barko nila sa iba't ibang parte ng West Philippine Sea. Sa ngayon, binubuntutan pa rin ng mga eroplano, helicopter at BRP Cabra ng Coast Guard ang monster ship ng China. Paulit-ulit nila itong niraradyohan para itaboy. Pero iginigiit pa rin ng mga Chinese na lehitimo ang pagpapatrol nila dahil nasa teritoryo daw sila ng China. Depensa naman ng militar, hindi malambot ang Pilipinas pagdating sa China dahil pumapalag tayo kung kailangan. The AFP takes pride that all our actions are within the bounds of domestic and international law. We will keep performing our mandate
we will not be deterred. Kasabay nito, ang paglabas ng report ng Bloomberg na may tangkang panghahak ang China sa executive branch ng gobyerno at nakawin ang sensitibong datos ng militar. Paglilinaw ni DICT Secretary Ivan Uy, so far, what we have seen is that no current information has been compromised. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Walang personalan, yan ang buwelta ng Malacanang sa mga pumupuna sa desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin si Vice President Sara Duterte bilang bahagi ng National Security Council. Gate ni Executive Secretary Lucas Bersamin, may karapatan at responsibilidad si PBBM na siguruhing pinagkakatiwalaan niya mga opisyal na magpapayo sa kanya. Paglilinaw ni Bersamin, hindi niya sinasabing hindi dapat pagkatiwalaan ng bise pero dahil daw sa mga nangyari, mas mainam daw para sa Pangulo na tanggalin na lang ang bise sa NSC panel. Wala naman daw personalan. Bumuelta rin si Bersamin sa payag ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na dirty politics ang pagtatanggal kay VP Sara at sama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa NSC. Panelo, during his time as presidential advisor, was also advocated the exclusion of then Vice President Leni Robredo. No? So he has no moral authority to question the decision of the President. Hindi lang mga Pinoy dito sa Pilipinas ang may chance makapanood ng The Kingdom. Dahil pati mga kapatid natin abroad, masisilayan na rin ang kaharian ng kalayaan. Nasa frontline ng balita niyan si MJ Marfori. Extended ang MMFF hanggang January 14. Kaya may chance pa kayong mapanood ang The Kingdom nina Bossing Vic Soto at Piolo Pascual. Ang MMFF Best Director nitong si Mike Toviera. Happy ngayong box office ang pelikula. Talagang niyakap yung pelikula ng mga tao. And that was one of the reasons why we really aimed to make the movie during this particular film fest because it's months away from elections. Pero sabi ni Direk, hindi lang pang box office ang The Kingdom, kundi may cultural impact pa, lalo na sa political climate ngayon ng bansa. Please do not forget that we are not in a monarchy, we're in a democracy and the power is with the people. The power is with the votes. Ito pa ang kaabang-abang para sa mga Pinoy abroad. Inilabas na ang schedule ng screening para sa The Kingdom sa January 16. Mapapanood na ito ng mga kapatid natin sa United Arab Emirates, Bahrain at Qatar. Habang January 31 sa USA at Canada. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Susunod, lalaking nilayasan ng misis, sinilaban ng buhay ang biyanan. Pina-video pa sa kanyang anak. Nanang video? Dalawang lalaki na patay ng makuryente habang nagliligpit ng Christmas tree. At Hollywood A-listers na sina Zendaya at Tom Holland engaged na. Abangan na ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ng makuryente ang dalawang nagligpit ng Christmas tree sa Mabinay, Negros Oriental. Na ospital din ang tatlo pa nilang kasamahan. Yan at iba pa sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. May nakalawit pang isang paa sa truck lifter na ito sa Barangay Arabasore, Mabinay, Negros Oriental.
Nakakabit sa lifter ang isang giant Christmas tree. Umuulan noon nang ligpitin ng 5 tao ang Christmas tree kasunod ng pagtatapos ng holidays. Tangtang gini ang panit. Pero aksidenteng dumikit ang kanilang truck lifter sa main line, kaya nakuryente silang lahat. 2 sa nagligpit ng Christmas tree ang patay. Isinugod naman sa ospital ang 3 at stable na ang kalagayan. Magkasunod namang inahon ng 2 lalaki sa septic tank sa Opol, Misamis Oriental. Kinontrata ang 2 para linisin ang septic tank ng isang kainan. Unang bumaba ang isa sa kanila, pero nakaramdam daw ito ng pananakit ng ulo at hirap din siya sa paghinga. Agad siyang sinakluluhan ng kasama at bumaba rin si Imbornal, pero hindi rin nakahinga. Dinala pa sila sa pagamutan, pero pareho ring binawian ng buhay. Ayon sa Misamis Oriental Police, nauwi sa aregluhan ng insidente. Pananagutan daw ng kumpanya na naglilinis ng septic tank ang lahat ng gastusin para sa mga nasawi. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Pinagbabaril sa loob ng kanilang bahay ang mag-live-in partner sa San Juan, Batangas. Dead on the spot ang babaeng si Teodora Galino, habang sugatan at dinala sa ospital ang lalaking si Archangel Patal. Paghihiganti ang tinitignang motibo dahil kapwa sila suspect sa pag-chop-chop at pagsunog sa isang babaeng may kapansanan noong December 16. Alas 11 ng gabi nitong linggo nang ratratin ng 4 na armadong lalaki ang magka-live-in. Agad tumakas sa mga salarin. 2 sa kanila may katungkulan daw sa barangay. Pinaghahanap na sila. Tuloy ang dagdag singil sa kontribusyon ng Social Security System o ng SSS. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, pag-aaralan nila ang panawagang suspindihin muna ito kung formal itong ipaparating sa kanila. Dapat din daw isaalang-alang ang hiling na suspindihin ito ay galing kay dating SSS President Rolly Macasaet na kakandidato sa eleksyon. Pero sa ngayon, ipapatupad daw muna ang 1% contribution hike ng SSS. Sabi naman ni SSS President and CEO Robert Joseph Declaro, hindi na makakansela ang dagdag singil sa kontribusyon. Sa ngayon ito sa batas, sinisiguro naman ni Declaro na huling tranche na ito ng contribution hike. Pag i-delay ho natin itong increase na to, hindi lang ho magsasuffer ang mga miyembro, wala silang opportunity, but also yung capacity ho ng SSS na tumulong in times of need. If you always meddle in their management of their affairs where they are very specialized, it will not work. So pabayaan na natin muna. So why don't we just let that process continue and produce results? Engaged na sina Spider-Man stars Tom Holland at Zendaya. Kinumpirma yan ng isang source sa US media outlet na People Magazine. Kasunod yan ng napansing diamond ring na suot ni Zendaya sa katatapos lang na Golden Globes Award. Ayon sa source, sa pagitan daw ng Pasko at Bagong Taon, nag-propose si Tom. Very intimate daw ang proposal sa bahay ng pamilya ni Zendaya. Una nang nag-spark ang dating rumors kina Tom at Zendaya matapos silang magsama sa 2017 blockbuster film na Spider-Man Homecoming. On top of the charts, ang collab song ni Bruno Mars at Lady Gaga na Die With a Smile. Nag-debut ang nasabing kanta sa Billboard Hot 100 late August of last year sa 3rd spot. By November, umakyat na ito sa 2nd spot for 4 weeks. At ngayon ng linggo, Die With a Smile climbed to the top spot ng Billboard Hot 100. Ito na ang 6th number 1 on Hot 100 ni Lady Gaga, habang 9th leader naman ito para kay Bruno Mars. Susunod, sa pool sa video, lalaking nagpanggap na customer ng butika, shoplifter pala. Mga high school basketball players nagrambulan, pati mga gulang nila nakipagsuntukan. At Canadian Prime Minister Justin Trudeau, bakit kaya nag-resign? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po.
nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sapol sa video pagnanakaw ng isang lalaki sa loob ng butika sa Quezon City. Nagawa niya raw ang krimen para maipagamot ang kanyang na-stroke na asawa. Nasa Frontline balitang yan si Brian Basa. Pasado alas 9 ng gabi nung Sabado nang makunan sa CCTV ang lalaking ito sa loob ng isang drugstore sa Barangay Bagbag sa Novaliches, Quezon City. Bukod sa gamot, nagbebenta rin ng sari-saring produkto sa butika. Hindi masyadong maaninag sa video pero sa unang tingin, tila namimili lang ang lalaki. Bigla siyang tumayo at kumuha rin ng paninda sa itaas. Pero sa halip na sa basket, sa bitbit niyang bag isiniksik ang mga kinuhang paninda. Ang lalaking nagpanggap na customer, shoplifter pala. Paglagay niya dun sa bag, diretso siya ng counter pero hindi siya nagbayad. Then lumabas siya, hinabol na lang siya ng guard or ng manager. Hinold siya doon and tumawag ng police ng assistance. Kasama sa nabawi sa suspect ang ninakaw niyang 2 noodles, 2 lata ng luncheon meat, hair conditioner at ilang container ng insect repellent. Ayon sa mga pulis, dati nang nakulong ang lalaki dahil sa droga. Pero depensa ng suspect, kumapit lang ulit siya sa patalim dahil na-stroke ang kanyang misis. Kaya lang po nagawa ko yun kasi na-stroke pa asawa ko. Bebenta ko po para makabili ng gamot. Mapatawan na ako. Hindi na ako babal pa kailan. Hindi naman bumenta sa mga pulis ang palusot ng suspect. Nakakulong na siya sa Novaliches Police Station at nakaharap sa reklamong theft. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. End of an era ang pamumuno sa Canada ni Prime Minister Justin Trudeau nang mag-resign siya sa pwesto. Kasunod daw yan ang matinding pressure ng kanyang mga kaalyado. Narito ang Frontline News Abroad. Matapos ang halos 1 dekadang panunungkulan, bumaba sa pwesto si Canadian Prime Minister Justin Trudeau. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. Kasunod yan ng matinding pressure mula sa kanyang mga kaalyado. Pero giit niya, tuluyan lang siyang aalis kapag nagkaroon ng bagong mukha ang Liberal Party sa Canada. I intend to resign as party leader, as Prime Minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Nakatakda namang magpulong ang partido ngayong linggo para sa proseso ng pagpili ng papalit kay Trudeau. Pero matunog ang mga pangalan ni na dating Finance Minister Chrystia Freeland, Transport Minister Anita Anand at dating Central Banker Mark Carney. Giit ng oposisyong mula sa Canada's Conservative Party na si Pierre Poilievre, walang nagbago sa pagre-resign ni Trudeau dahil liberal pa rin ang nasa pwesto. Every Liberal MP in power today and every potential Liberal leadership contender fighting for the top job helped Justin Trudeau break the country over the last 9 years. Nakatakda ang federal election ng Canada sa Oktubre. Bumaba ang popularidad ni Trudeau dahil sa mataas na presyo ng bilihin at housing storage. Isa rin sa ibinato ng mga kritiko sa kanya ang pagsunod sa mga liberal matapos ang banta ni incoming US President Donald Trump na papatawan niya ng 25% na taripa ang lahat ng Canadian goods. Kaugnay niyan, suggestion ni Trump gawing estado ng Amerika ang Canada. Giit niya, marami sa mga Canadian di umano ang gustong maging 51st US state. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Formal nang sinertipikahan ng US Congress ang pagkapanalo sa eleksyon ni Republican President-elect Donald Trump. Mismong si US Vice President Kamala Harris ang nag-anunsyo niyan. Matatanda ang magkalaban ng dalawa sa posisyon noong November 5 elections. Sa January 20 naman ang inauguration para kay Trump. Ito ang ikalawang termino ni Trump matapos ma-impeach ng 2 beses noong 2019 at 2021.
Susunod, lalaking pinagbintangang nagnakaw ng panabong na manok, ginilitan ng sarili niyang pinsan. At sa pulsa video, bagitong driver inararo ang mga tambay sa tabing kalsada. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ginilitan na ang isang lalaki sa President Rojas, Cotabato. Ang suspect, sariling pinsan ng biktima na nakatakas matapos ang krimen. Nasa frontline ang balitang yan, si Bril Montalvo. Duguan at ginilitan ang lalaking ito ng datna ng mga otoridad sa barangay Sagkongan, President Rojas, Cotabato. Kinilala ang biktimang si Arnel Barrera Jr., 26 anyos. Ang suspect, pinsan niyang si John Gilbert Magbanwa. Dito sa likod sa bahay ng biktima, nagtalo sila ng kanyang pinsan na suspect noong linggo na madaling araw. Narinig pa umano ng ama ng biktima ang kanilang pagtatalo at hindi nito sukat akalain na hahantong ito sa karumaldumal na krimen. Ayon sa mga pulis, kakauwi lang ni Barrera at kanyang ama mula sa lamay. Si Magbanwa nakaabang sa bahay para kumprontahin ang pinsan. Inakusahan daw ni Magbanwa si Barrera na ninakaw ang manok niya hanggang nauwi ito sa pisikalan. Nagsuntukan sila, siguro alanganin na yung suspect. Nakita niya yung kutsilyo doon sa bahay, kinuha niya at yun na, ginilitan niya yung lieg. Mabilis na tumakas si Magbanwa, dala ang kutsilyong ginamit niya sa krimen. Sinubukan pa siyang habulin ng ama ng biktima pero hindi na niya ito naabutan. Desidido naman ang pamilya ng biktima na panagutin ang suspect. Hindi raw nila lubusang akalain na magagawa niya ito lalo't pinatira nila si Magbanwa sa kanilang bahay. Rest in peace, Lods. Kami na nabuhay pa. Bigyan ka namin ng hostisya. Mag-file kami ng kaso. Patuloy na tinutugis ang suspect na mahaharap sa reklamong homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Inararo ng kotse mga lalaki nakatambay sa gilid ng kalsada sa India. Nagkukwentuhan lang ang 5 lalaki nang biglang sumulpot ang umaharurot na kotse. Dito na sila nasagasaan saka tumilapon sa kalsada. Sa isa pang video, kita kung paanong nakaladkad ang ilan sa kanila. To the rescue naman ang mga nakakita. 2 nasa kritikal na kondisyon. Base sa investigasyon, nag-aaral umanong mag-drive ang driver nang mawalan ito ng kontrol. Inaresto siya. Nagrambulan ng ilang players sa NBTC South Luzon Championship sa Las Piñas. Pati ang ilang magulang nakisali na rin. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu, exclusive. Fourth quarter na ng basketball game sa pagitan ng De La Salle Zobel at Arandia College sa semifinals ng isang amateur league noong linggo. Patapos na sana ang laro nang bigla na lang nagkaroon ng komosyon na nauwi sa habulan. Sa isa pang kuha, makikitang pumasok sa court ang ilang manonood nang biglang binato ng isang naka-gray na jersey ang bola. Saka naman siya biglang hinabol ng isang lalaki. Dito na mas gumulo ang sitwasyon. Inawat ng mga player ang lalaki pero nagpumilit ito at hinabol ang isang menor de edad na naka-t-shirt at pinagsusuntok. Kahit inawat na, patuloy pa rin ang pagwawala nito. Kalaunan ay natigil na ang gulo. Tinapos na lang ang laro at binigay ang panalo sa DLSZ na nangunguna noong mga oras na yon. Ang lalaki umanong nagwala at nanapak, kinilalang si Northport Governor Eric Arejola. Magulang raw siya ng isang player sa kampo ng Lasal. Ayon sa coach ng Arandia College, bago pa ang gulo ay matindi na ang pisikalan sa laro. Kinagulat na lang niya nang biglang pumasok sa court ang mga magulang. 3 parents ang nakita ko agad na bumababa dun sa bench. Yung isang parents, naka-white, pinahahawakan niya yung player ko. Ilak daw. Kaya, nakatakbo yung player ko, pinatin pa nga ng isang parents. 6 na player umano mula sa Arandia ang nasaktan sa insidente. Karamihan sa kanila ay pawang mga menor de edad. Ang ilan sa kanila, nasugatan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon sa NBTC, kasalukuyan na raw nilang iniimbestigahan ang pangyayari. Hindi raw nila kinukonsenti ang anumang uri ng karahasan.
Magiging closed door na raw ang finals kung saan maglalaro rin ang DLSZ. Maghihigpit na rin ng seguridad ang liga, lalo na't first time lang daw mangyari ang ganitong insidente sa pagitan ng magulang at player. Ang pamunuan naman ng Arandia, determinadong magsampa ng kaso laban sa mga nanakit sa kanilang mga manlalaro. Patuloy namang kinukunan ng News 5 ng pahayag si Arejola at ang DLSZ tungkol sa nangyari. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Susunod, pila ng pahalik sa Jesus Nazareno, posibleng umabot ng Ross Boulevard. Ang iba pang live update, abangan. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nuestro Padre Jesus Nazareno. Update naman tayo ulit sa mahabang pila ng mga deboto sa pahalik ng Jesus Nazareno. Live mula sa Quirino Grandstand, nasa Frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, hanggang saan na ang pila dyan? Julius, biglang dami o halos naging triple yung bilang ng mga debotong pumipila para sa pahalik ng Poong Jesus Nazareno. Andito kami ngayon sa kanto ng South Drive at Ross Boulevard kung saan ito na yung pinaka-entrance. No? Sine-check yung mga pumapasok dito, yung mga dala nilang mga gamit. Ito yung pinaka-umpisa mga orange barrier na inilatag na ng MMDA. Itong orange barrier na to, Julius, ito'y parang malaahas na or malazigzag na yung format niyan na 5 times yung ikot at punong-puno na yan ng mga deboto papunta na doon sa may Quirino Grandstand, sa may entablado, papunta sa pinaka-Poong Jesus Nazareno. Kasya lang dito sa pinaka-space dito sa mga orange barrier ay nasa 1 hanggang 2 tao. Marami sa kanila dito ay talagang ngayon lamang nakapunta, no? Para nga makapunta sa pinaka-Poon at makahalik. Kayo po, galing ho kayo saan pa? Quezon City po. Sa Quezon City? Apa. Galing po kayo trabaho ba ngayon? Oo, anong pangalan niyo ho? Miriam. Oo, ayun, sabi ho, mga abutin daw po ng 2.5 oras yung pila para makarating lang ho kayo sa Poon. Okay lang po. Oo, palagi ho ba kayo pumipila dito? Opo. Bakit ho? Panata na po. Panata na. Oo. Kayo ho, nanay? Ganun din. Oo. Galing ho kayo trabaho, ba't ngayon ho kayo pumila? Galing, paglabas ng trabaho, diretso na. Okay, sige ho. Pangalan niyo ho? Miriam Benin. Kayo ho? Grace. Oo. Ayan, medyo marami hong mga kailangan silang gawin. Eh, paano yan? Hindi na kayo magdi-dinner? Mag-hapunan? Nagmerienda na kami. Nagmerienda na. O meron... Sa ano yan? Kasama sa... Diretso na yan. Sa Kasama sa parang sakripisyo. Meron namang mga nagtitinda dito, Julius, sa may bandang Ross Boulevard na iba't iba na, no? Mga tela, may mga pagkain din na mga ibinebenta para nga sa mga gusto na ring makakuha ng pagkain at mga merienda. Pero yun nga, pag doon sa may pila na halos, binabawal na talaga yung mga vendors. So hanggang dito na lamang sila. Medyo aabutin na ng hanggang 3 oras. Technically, kung hanggang dito pa yung pila, no? At ang pinakadulo na, according sa report, no, panghuli na lamang, umaabot na hanggang Manila Hotel yung pila ng mga deboto dito sa pahalik ng Poong Jesus Nazareno at posibleng mas dumami pa raw yan habang lumalalim pa ang gabi. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Nagagamit daw sa pamumulitika ng ilang mambabatas ang pondo para sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Yan ang ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Amagalong na tinawag niya pang 777 scheme. Kung bakit, alamin sa Frontline Report ni Marian Enriquez. Sa gitna ng kaliwat ka ng batikos laban sa ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP, isiniwalat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang aniyay 777 scheme. Sangkot daw dito si House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim daw ng scheme, bawat congressman na sasama sa payout sortie ni Romualdez makakakuha raw ng 7 million pesos para sa AYIX o AKAP, 7 million pesos sa MAIP o Medical Assistance for Indigent Patients at 7 million pesos sa TUPAD. Kung naka-4 ka ba naman na sortie, 21 times 4, that's 84 million pesos. Ilan yan?
ilan niya sumasama. Nung nalaman ng mga ibang congressman na meron pala yan, nagsamahan na lahat. Isa si Magalong sa pumirma sa open letter ng alyansang nagkakaisang mamamayan ng grupo ng mga tutol sa korupsyon. Ikinagulat nila ang 26 billion pesos na inilaan para sa AKAP ngayong taon, kung saan 21 billion pesos daw dito mapupunta sa Kamara, habang 5 billion pesos naman sa Senado. Parang ayuda nila. Parang akala mo personal money nila. At ipinagmamalaki pa nila yan na kami lang ang namimigay nito. Tapos gustong-gusto pa nila na sila ang namimigay. Para talagang magpapasalamat yung tao sa kanila. Wala pang tugon si House Speaker Romualdez, pero ang isa sa mga nakasama na ni Romualdez sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Legazpi Albay noong November 2024 na si House Ways and Means Chairman Joey Salceda, wala raw alam tungkol dito. Sa totoo lang yung 777, di ko alam yun. Nang matanong kung paano ba ang siste sa tuwing sumasama silang mambabatas sa mga labas ni Speaker tulad noon sa Albay, sagot ni Salceda, may sarili ako, yan doon ako. Pero yung pinamudbud doon, yung galing kay Speaker ako. Pero hindi sa akin. Ano po yung galing kay Speaker? Siyempre yung bigas, tapos yung yung basically yung niya. Kita nyo naman sa TV, di ba? Para maayos ang pag-abot ng ayuda mula sa AKAP, pinaplansya na ng DSWD, DOLE at NEDA ang mga patakaran ng programa alinsunod sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa DSWD, unang dapat kumpletuhin ng mga mag-a-apply ang intake sheet o assessment form ng AKAP. Bahagi ito ng pagtitiyak ng ahensya na maibibigay ang ayuda sa mga karapat-dapat at hindi magagamit sa pamumulitika. Gagawa rin daw ng sumbungan ang DSWD para sa anumang reklamo sa AKAP. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Sumentro sa 2025 national budget at sa malalaking proyekto ng gobyerno ang unang cabinet meeting ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong taon. Ay kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Tumagal ng ilang oras ang meeting sa palasyo. Pero 2 lang sa 4 na nakalinyang agenda ang tinalakay. Kabilang ang pag-roll out sa ilang malalaking infrastructure projects gaya ng North-South Commuter Railway Project at Metro Manila Subway. Tinalakay rin sa cabinet meeting ang pagremedyo sa mga proyektong walang pagkukunan ng pondo, mga proyektong na-veto, pati ang mga kritikal na programa ng bawat ahensya na tinanggalan ng pondo ng Kongreso. Nasa protective custody na raw ng International Criminal Court o ICC ang nagpakilalang hitman ng Davao Death Squad na si Edgardo Matobato. Yan ang siniwalat ni dating Senadora Laila De Lima sa programang Storycon ng One News. Ayon kay De Lima, nung nakarang taon umalis ng bansa si Matobato at tinanggap ng ICC. Dumistansya naman ang Malacanang dito. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, wala silang koneksyon at hindi nila kontrolado si Matobato. Kung gusto raw nitong maging testigo sa mga krimen nung Administrasyong Duterte, wala na raw silang kinalaman dito. But if he intends to go to testify in another forum, that's also beyond our control. No? Hindi namin siya ina-encourage, hindi rin namin siya dinidiscourage. Nagsimula nang iimprenta ng COMELEC ang milyong-milyong balota na gagamitin sa 2025 bilang Pilipino. Pati ang auditing at certification sa mga server at data center na gagamitin sa midterm elections, tinatapos na rin. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Umarangkada na ang pag-imprenta ng COMELEC sa mga gagamiting balota para sa Bilang Pilipino 2025. 2 malalaking makina galing Amerika ang kinontrata ng election provider na Miro Systems para rito. Target ng COMELEC na makapag-imprenta ng halos 1 milyong election ballots kada araw para makumpleto ang 73 milyon na balotang kailangan pagpatak ng April 14. Pagmamalaki ng COMELEC, hindi basta-basta magagaya ang mga balota. Merong mga naka-embed, lalo na sa machine, na mga security markings. Kahit pa makakuha sila ng papel, hindi tatanggapin ng machine kung hindi siya naka-assign yung balotang yan sa papel, sa machine na yon at sa presintong yon.
Nauna nang ipinakita ng COMELEC ang itsura ng mga balota. Siniguro nilang hindi kasama rito ang mga kumakandidato na may kaso at nagkaroon ng penal resisyon sa COMELEC NBank at yung mga walang nakuwang Temporary Restraining Order o TRO mula sa Korte Suprema. Bago ito, sumalang din ang lahat ng servers at data centers ng COMELEC sa audit bilang bahagi pa rin ng international certification process. Kabilang sa inaudit ang sinasabing pagdadalhan ng resulta ng botohan. Nangunguna sa pagsusuri ang kumpanyang Pro-VNV mula Estados Unidos. Pangatlong beses na nilang hinawakan ang electoral system ng Pilipinas. Pero aminado silang may mga pagbabago silang dapat tignan sa ngayon. The ACM this time has two different modes of voting. It has the regular paper mode of voting, and then it also has the ability to use a DRE, which has not been tested here at all. Target matapos ang auditing ngayong buwan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. 5 patay habang 7 sugatan matapos atake ng armadong grupo ang isang bar sa Mexico. Ayon sa mga otoridad, bigla na lang pumasok ang grupo sa bar at walang habas na namarit. Agad silang tumakas saka dinala sa ospital ang mga biktima. Patuloy pang tinutugis sa mga salarin at inaalam pa ang kanilang motibo sa pag-atake. Tumulong na rin ang mga sundalo para sa manhunt operation. Malungkot namang balita para sa Gilas Pilipinas fans, posibleng hindi makalaro sa FIBA Asia Cup qualifiers next month si Kai Soto. Na-injure si Kai sa game ng team niyang Koshigaya Alphas laban sa Mikawa Seahorses last Sunday sa Japan B-League. Iniintay raw ng Gilas ang resulta ng MRI ni Kai para malaman kung kakayanin niyang makapaglaro. Malaki ang iniambag ni Kai sa Gilas sa FIBA Asia Cup qualifiers. Nag-average siya ng 16 points at 13 rebounds sa 4 na laro ng Gilas sa qualifiers. Naka-standby naman si Japet Aguilar sakaling hindi makalaro si Kai. Sa NBA naman, injured din ang isa sa mga key player ng Dallas Mavericks na si Kyrie Irving. Hindi nakapaglaro si Kyrie sa laban ng Dallas kontra Memphis dahil sa back injury. Posible raw tumagal ng 2 weeks na hindi makalaro si Kyrie dahil dyan. Malaking problema ito para sa Dallas ngayong injured din ang isa pa nilang star player na si Luka Doncic. Susunod, lalaki sa La Paz, Leyte na naksak dahil sa selos. At Denise Julia, tila may patama sa bagong kantang tungkol sa Cloud Chaser. Tuloy-tuloy pa ang makabulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sugatan ng isang lalaki sa La Paz, Leyte nang bigla siyang saksakin na nakainom ang lalaki sa isang party. Ayon sa mga pulis, bigla na lang sinunggaban ang saksak ni alias Denver si Ian nang malasing ito. Dinala sa ospital ang biktima. Hindi pa tukoy ang motibo pero posibleng selos ang dahilan. Na-recover ang kutsilyo sa krimen. Nakakulong na ang suspect at maharap sa kasong attempted homicide. Sa Naval Milira naman, nauwi rin sa pananaksak ang inuman ng 4 na magkakaibigan. Ayon sa mga pulis, bigla na lang sinaksak ni alias June ang kanyang 3 kaibigan. Sumibat ang suspect matapos ang krimen. Tinutugis na rin siya. Posibleng sobrang kalasingan daw kaya siya nanaksak. Nakaligtas naman ang mga biktima. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-alboruto ng Bulkang Taal. Sa monitoring ng PHIVOX, nakunan pa ang maliit na phreatomagmatic eruption sa bulkan. Pasado alas 7:30 kagabi. Nagbugay ito ng makapal na usok at abo na umabot sa higit kalahating kilometro ang taas. Ayon sa PHIVOX, 7 volcanic earthquake ang naitala kahapon sa paligid ng Taal, habang higit 4,000 tonelada ng asupre ang binuga ng bulkan. Sa ngayon, nananatili sa alert level 1 ng Taal, kaya bawal pa rin pumunta sa mismong Volcano Island dahil sa banta ng posibleng pagputok nito. Nagbabala ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos magpositibo sa toxic red tide ang mga shellfish na nakolekta sa katubigan ng Zamboanga, Samar at Biliran. Ayon sa BFAR,
Nananatiling positibo sa red tide ang mga shellfish sa Dumangkilas Bay, Daram Island, Irong-Irong Bay, Matarinaw Bay, Tungawan at Biliran Islands. Hindi ligtas kainin na ang lahak ng uri ng shellfish at alamang na nahuhuli sa mga nabanggit na lugar. Wala namang natukoy na toxic red tide sa Zumaraga Island. Samantala, ligtas naman kainin ang isda, pusit, hipon at alimango basta ito'y sariwa. Hugasang mabuti at tanggalan ng lamang loob bago lutuin. Para sa E-Heads fans dyan, ipapalabas na ang documentary film ng legendary OPM band na Eraserheads sa mga sinihan sa March. Mula sa kanilang breakup hanggang sa 2022 reunion nila, ang tatalakayin sa docu-film. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. It's time to look at the future and honor the past. Heart and soul ng Eraserheads. Yan daw ang aabangan sa documentary movie tungkol sa legendary Pinoy band. We're the Eraserheads! And you're listening to your radio! Mula sa kanilang breakup hanggang sa mga pinagdaanang pagsubok para sa 2022 reunion ng banda. Tatalakayin daw sa Eraserheads, Combo on the Run. Hihimayin din sa dokumentaryo ang mythology, komplikadong relasyon at ang tatak na iniwan nila sa Filipino culture. Hindi lang yan, pati ang untold story raw ng Eraserheads, ipapalabas din dito. As a punk, I didn't realize I was just throwing a tantrum, diba? Again, I would not wish that on anyone. Naging candid din sina Eli Buendia, Marcos Adoro, Raymond Marasigan at Buddy Zabala tungkol sa experience nila sa pag-reunite. Noong 2022, nagsama-sama muli sa stage ang Eraserheads sa kanilang historic ang huling El Bimbo reunion concert kung saan 60,000 fans ang nanood. Deciding to put up this show together with the other boys would be some sort of healing for everyone. Mapapanood ang Eraserheads Combo on the Run sa mga sinihan simula March 21 hanggang March 23. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Denise Julia is back in the studio. And with a rather heated diss track, kasunod ng issue sa pagitan nila ni BJ Pascual at Killa Kush. Ang 24-second teaser na yan ay may caption na #baddie at tungkol sa mga clout chaser. Sa isang bahagi ng kanta, sinabi rin niya ang linyang "Go talk to my lawyers." Matatandaang ito mismo ang sinabi niya sa content creator na si Killa Kush nang ilapag niya sa social media ang convo nila. Last December, umugong ang issue sa tatlong personality ng pangalan ng most stressful personality, si Denise Julia ng photographer na si BJ Pascual sa vlog ni Killa Kush. Wala pang release date ang new single na #baddie ng R&B singer. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.